Assalamualaikum everyone. Greeting of peace to all of you brothers and sisters. So yun na guys. Today magtatagalog po tayo kasi syempre ang ating topic it's all about ating kababayan. So actually palagi ko itong pinapanood itong vlogger na ito. And kababayan po natin siya, isa siyang Pilipina. At siya po ay kasal sa isang Pakistani na naka-base po sa Pakistan. So, nakatira sila dun sa Pakistan ngayon kasama ang kanilang 3 anak. So, yun po, ang pangalan niya is Rosana. Si Ma'am Rosana, hi, hello po. Ginawa ko tong video na to kasi ngayon kakain tayo. Nahawa ako sa kanya guys kasi kung mapapanood niyo yung video niya, madalas siyang nagvo-vlog nang kumakain, tapos nagkukwento siya about sa buhay niya, mga karanasan niya sa Pakistan, mga nangyayari sa Pakistan. Alam mo yon, so nai-inspired ako sa kanya. Though may iba talaga na, let us say, mga badass or mga bad people na binabash siya, instead na intindihin na lang yung mga pangyayari. I mean like, mga situation, tapos lagi pa siyang binabash, which is not good naman. Kasi hindi naman natin alam kung saan tayo mapupunta after days, months, weeks, or years. So, yun, minsan na-hurt ako sa sa comments ng iba nating kababayan sa kanya na pinipilit na yung i-perfectionize yung buhay niya, which is dapat suportahan na nga lang natin kasi gano'n naman talaga eh. At saka lagi niya sinasabi sa vlog niya na siya ngayon naghahanap buhay kasi nga yung asawa niya may problema sa puso. Siyempre, pag may problema naman sa puso, di ba? Mapipilit mo pa bang mag-work yun? Siyempre, makukonsensya ka. So, hanggat may paraan tayo na pwede nating matulungan yung asawa natin, siyempre, tutulong tayo. So, kahit, alam mo yung napakatatag niya, strong person talaga siya kasi despite the fact na yung asawa niya hindi nga makapagtrabaho gawa nga ng may problema sa puso. So, yung way niya is mag-vlog para kumita. Napakaganda kasi at least hindi siya nangihingi kung kani-kanino, nagdadrama kung kani-kanino para lang makakalap ng pera, di ba? So, meron siyang dignidad na gumawa ng paraan para makakain sila ng pamilya niya. So, saludong-saludo ako sa iyo, Ma'am Rosana Elias. Anyway, si Ma'am Rosana Elias meron siyang around 128k followers. So, yun. Lagi-lagi ko siyang pinapanood kasi nai-inspired ako sa kanya. Kahit pagod na pagod ako sa work, nai-inspired ako. Lagi ko nasasabi na, Lord, alhamdulillah kasi blessed na blessed ako. Kahit na nahihirapan ako sa work. Especially this time talaga ang hirap ng trabaho ng front office. So, yun, nakita ko siya nag-vlog na kumakain. So, ayun. Ayan. May pagkain din ako, Ma'am Rosana. Nakita mo yan. Ayan. Today is, Tagalog muna tayo, guys. Katatapos ko lang kasi mag-gym. So, hindi pa ako kumakain since yesterday. So, I think, hindi naman masama ko iti-treat ko yung sarili ko ngayon, no? Though hindi yan galing sa restaurant, ginawa ko yan. Meron siyang green peas, tapos corn, yellow corn. Tapos meron siyang squid ball. Tapos, ano pa ba? Yung parang shinred ko siya na ano ba tawag doon? Tambakol naman. Shinred ko siya na yung white fish. Pero siya isda siya sa atin. Sabi nila, isda sa bato daw, sabi ng nanay ko. Makaluma kasi si mother. Isda sa bato. Tapos, ayun, yung sunny side up. Tapos, meron siyang oyster sauce on the top. So, yan, magmukbang na tayo. Kasi alam nyo guys, pag pinapanood ko si Ma'am Rosana Elias, minsan walang-wala talaga akong gana kumain eh. Pero pag nakikita ko siya, namumotivate akong kumain. Bismillah. Kasi ang sarap-sarap ng tingnan kumain. At saka ang dami niyang
naiisip sabihin, guys. Hindi katulad ko na pagka kumakain ako, ay, kaliwali. Nang kakain lang ako nakakain. Hindi ko galing magsalita habang kumakain. Pero siya, nagugutom ka na, nai-entertain ka pa. Alam mo yun? Nagugutom ka kasi tinitignan mo siya, the way na kumain siya, ang sarap-sarap talaga. So, ayan, nainggit tuloy ako, kaya kakain din ako. So, yun nga dun sa, about sa nauna kong video na depressed, stress, totoo po yun. Kasi yung trabaho ko ngayon, napaka sensitibo niya. Hindi ka lang check-in at saka check-out. Kundi, pera ang hinahawakan mo. At hindi po, hindi po libo-libo lang ang hinahawakan mong pera. Tsaka kada talaga, hawak ka ng tao, o may bisita ka, reputasyon ng property mo yung nakataya. Kaya, kailangan talaga napakaingat mo. Ako yung tipo ng tao na minsan makakalimutin kasi ako, guys, eh. Kaya ngayon, nahihirapan talaga ako mag-adjust. Kaya, pag may mga transaction ako, tinatandaan ko talaga yan. Nire-remind ko yung sarili ko. Sinusulat ko kung ano ba yung nagawa ko today. May na-miss ba ako? May mali ba akong nagawa? I-check ko lang pa ulit-ulit hanggang sa maduling-duling na ako. Alam mo yun? Pero, katulad ng sinabi ko nung nauna, nasa adjustment period pa ako. Kasi siguro talagang nahihirapan pa ako. Pero hopefully naman, soon ma-familiarize ko din siya lahat. Ang sarap. Ito yung ginawa kong fish na may yellow corn at saka may squid ball. Nadamihan ko siya ng paminta. Hindi ko naman sinasadya kasi nung pagkaganyan ko, pagkabuhos ko yung maliliit na butas, yung malaking butas bumukas, nalaglag lahat dun sa sa ulam, sa niluluto ko yung mga yung powder na paminta. So, hindi ko na matanggal kasi nakakapit na siya dun sa pagkain eh. So, hinalo-halo ko na lang, nilagyan ko na lang ng extra tubig para kahit pa paano mabawasan yung anghang. Pero, ang ganda pala ng kinalabasan. Masarap siya. Anyway, November 1 pala today, no? May narinig akong boses. Ganyan talaga ako, guys. Nakarinig ako, nakakita. Pero, hindi kasi yung mga yan, mga ganyang bagay. Kasi kung pagtutunan ng pansin, tatakutin ka lang niyan. Kaya ako, takutin niya ako sa bunutan ko pa siya. Hindi na bago sa akin yung mga yan. Dito sa Bahrain, malamig nga. Nag-ano na nga nagpa-fog na nga siya. Sa labas namin puro fog. Ang kagandahan kasi, hindi katulad ng nakaraang taon, guys, nagbabaha pa dito. Kasi nga, sobra ang ulan. Naulan. Araw-araw yun. Isang buwan na naulan. Grabe. Kahit yun natigil naman. Usually, hapon or gabi siya naulan. Itong mga nakarang araw maano lang sa ambon, kaunti. Ngayon, magandang araw ngayon, no, kaso may fog.
Tsaka ano dito ngayon, napakabilis na magdilim. Alas 5 pa lang parang feeling mo, bedtime na kayo. Alam mo yun, madilim na sa labas. Pagkakaumaga naman, basta mahaba ang gabi ngayon. Alas 6 na parang pa lang, alas 4. Madilim pa din. Pero guys, admitted, ang bilis talaga ng oras. Biruin nyo nagising ako ngayon ng alas 8 kasi yung roommate ko sa Payan. Roommate ko kasi, ibang lahi. Napakaingay pag siya, nagpo-prepare ng sarili. Wala siyang respeto na ang iniisip na may ka-roommate ba ako? O mag-isa lang ba ako sa kwarto na to? Ang ingay niya. Dabog dito, dabog doon. Magsasara ng susi, parang magsasara siya ng rehas ng bilangguan. Alam mo yun? Kaya ako'y nagigising. Siyempre, pag may lagabugin nga naman na tulog ka, magigising ka talaga. Lalo na kapag umaga na. Nako. Ang pasok ko 2 to 11. So ngayon, off ko. Maaga siya Ang pasok ata niya alas 9. Aba. Ang loka. Lagabugan. Pinagsabihan ko na yun Kaso talagang matigas ang ulo. Kaya wala tayong magagawa. Pabayaan na lang. Huwag na makipag-away kasi pangit. Hindi naman kayo forever magkakasama Kaya ngayon, dati ingat na ingat ako pag nagkikilos, pag tulog siya. Ngayon, I don't care na din. Wala na rin akong pakialam. Pero hindi ako naglalagabog. May last na kain ko kahapon oras ba? Alas 5. Pagkatapos na wala na. Pumayat nga ako guys. Nagkaroon pa ako ng maraming maliliit na whiteheads. Gawa ng stress. Guys, so actually, kinat ko yung video kasi tinignan ko yung ini-steam ko na isda. Habang kumakain din. Naglalaga din kasi ako ng white beans kasi bala ko magluto ng white beans. Munti ka na siya masunog guys. So, pag nagluluto ako ng itlog, ang gagawin ko niyan, tinatapon ko yung dilaw. Pagka 5, kinukuha ko dun sa 5, 2 lang. Tapos yung 3, itatapon ko. Ganyan. Hindi ako nanghinayang kasi bakit ko pang hinayangan kung magkakasakit naman ako, di ba? Katulad nun, 5 itlog, tapos kakainin ko 5 dilaw din. Pangit yun guys, magkaka-high blood ka. So, kailangan
gawin mong balance. Tsaka ako hindi po ng tao na hindi mahilig sa mga dilata. One time lang ako sardinas, yung sa vlog ko. Kasi gusto ko lang patamaan yung isang vlogger na nag-iinarte na nakain ng sardinas. Yun lang yun. Otherwise, hindi talaga ako mahilig sa dilata. Sardinas, nakain talaga ako. Lalo na nung maliit pa ako. Kaso nga lang kasi, yung mga canned goods na yan, may mga chemicals siya. Kaya sabihin natin, fresh from the sea pa yun, sabi nila. Meron pa rin chemical yun, nilalagay para magtagal yung buhay nung dilata. Ganun yun. Gagawa nga ako ng vlog about dito. Pero hindi mo na ngayon kasi marami pa akong pending vlog. Tapos na. And guys, sana ay nabusog ko kayo and yes, sana nakatulong itong video ko at nalibang kayo. So, maraming salamat po sa panonood and please guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, and press the notification bell down there so you get notified whenever I am uploading a new video. So till next time, maasalama! I love you, Ma'am Rosana! Bye-bye!